Okay. Charting tayo, no? Top-down analysis. Okay. We'll start from monthly. Yun pa rin naman. Kaya lang, kung mapapansin nyo, iba yung chart ko. Pinattern ko na lang sa... Pinattern ko to sa sa Trading View. Yan. Para medyo may similarity. So, dati kasi dark, di ba? Dark yung background ko. So, pinalitan ko yan ng background. Properties. Yun. Background, lavender. And then, foreground, black. Ito yung foreground, yung letter, numbers. Then, lavender yung... Then, yung candlestick, same naman. Sea green pala to, no? Lime. Lagyan natin ng lime. Lime. Yan. Bar up. So, no. Lime. Ito, Indian red. Red lang. Ayan. Bull candle, sea green din. Lime. Then, Indian red din. So, tingnan natin kung anong magiging kuhan. Baka masyadong masakit sa mata. Sorry. Hindi nakashare yung screen. Disgrasya. Ano ba yun? Sorry. Ay. Ano ba yan? Share. Screen 3. Kita nyo na yung chart ko? Kita? Kita na, mate? Kita na? Yes, coach. Yan, kita na. Okay. So, kung mapapansin nyo sa mga nakapanood dun sa video, sino nakapanood ng video nung anak ko? Meron ba nakapanood sa inyo? Paki-type nyo nga po ng 1 kung merong nanood ng video nung anak ko. Paki-type nyo nga ng video ng 1. Kung hindi nyo pa napapanood, may panoorin nyo. Nagkataon lang na mahina yung boses niya, pero napakalinis ng pagkakapaliwanag niya. Especially the yung 4 na galaw ng market. Yun yung opinion niya, ha? Hindi naman sinabi na 4 lang talaga. Marami pang galaw. Pero yun yung binabantayan niya, the 4 movement of market, which is to generate liquidity, and then that liquidity to take out that liquidity, and the rebalancing of inefficiency, and rebalancing of equilibrium. So, kumbaga yun yung strategy niya, no? Sa mga nasa funded GC, dumadami strategy. Tama ba, mate? Dumadami strategy sa funded GC. Sino mga nasa funded GC? Napansin nyo, dumadami? Pansin nyo ba? Kaya lang, baka mamaya, imbis na mapokus kayo sa isang strategy, magkaroon kayo ng strategy hopping. Baga, ibig sabihin, dumami yung strategy yung sinusunod nyo, para bang nawala yung identity mo as traders. Anong klaseng trader ka ba? Katulad nung anak ko, yung mga trade niya minsan pending orders. Pending orders on a 1-hour time frame based on daily time frame. Medyo mahirap na trade yun kasi very selective yung trade niya. Minsan sa isang linggo, 1, 2, 3 lang, ganun lang. Di katulad natin na scalping, minsan nanalo na tayo, papasok pa uli, hanggang sa bandang huli, yung panalo, natalo pa. Anyone from you na naranasan yun? Meron ba? Panalo na, natalo pa. Kung ikaw ay nananalo na, ibig sabihin, meron ka ng skills sa pagcha-chart. Pero kung natatalo ka pa after kang manalo, minsan
lumalabas ka doon sa disiplina. Meron bang ganon, yung nanalo na natalo pa? Meron ba sa inyo? You can unmute your mic, mate, para... Oh, yeah. At hindi lang kayo nag-iisa. Bakit parang napakamahiyain ng ating community? No? Parang ingat naman kayo masyado. Oh. Panalo na. So, ibig sabihin na nanalo ka na, natatalo ka pa. So, ano yung pwede mong correction? Kukorek mo lang. Bakit nangyayaring natatalo ka pa, di ba? And most nung iba natatalo sila because they don't have the bias ng higher time frame. Especially those who are idolizing yung scalping ni Mate Aldrin. No? Some of them, nakapokus sila sa lower time frame. Alam nyo, inaaral ko rin yung scalping ni Mate Aldrin. But I'm not forgetting yung top-down analysis because on the top-down analysis, magiging mananaro yung galaw ng isang traders. Halimbawa, yung analysis niya. Because without top-down analysis, wala kang idea. Baka mamaya yung price mo is malapit ng mauntog sa tinatawag nating resistance or malapit ng mag-bounce sa tinatawag nating support. Katulad nito, itong nasa chart na to, ano? Yan. Itong nasa chart na to, kung gagamitin natin yung resistance ng monthly, which is the yellow, kung iisipin nyo, malayo pa. Kumbaga, kung magbabay tayo dito, parang lumalabas is clear. Walang obstruction. Di ba? But this is monthly. How about weekly? Tingnan natin. Weekly. Oops. Weekly. Weekly, based on last week high, meron siyang resistance. At andun siya, saktong-sakto. And the price moved from the low of this week, last week, support. Ibig sabihin, nag-bounce dito. Pag bounce dito, dire-diretso umakyat. Ayun, dire-diretso siya umakyat. So, ibig sabihin, from the weekly candlestick, makikita natin na very strong yung buyer. But again, nandun siya ngayon sa resistance. And the resistance has been tested. Ito, isa. Mukhang hindi naman pantay. Yun yung liquidity sweep. The time na dumarating yung price dun sa price na to, nagkaroon siya ng liquidity sweep. Diba? Again, reviewin natin what is the four movement na sinabi nung video nung anak ko, no? So, first is to generate liquidity sweep, liquidity. For example, kung uptrend, yan siya. This is, may liquidity dito. May liquidity rin yan. Kaya lang itong liquidity na to, ayan, di ba? Ang tawag niba dyan, liquidity run. Di ba? Or siya naman, ang tawag niya, take out na yung liquidity na to. Ito naman, yung liquidity, pero wala lang, nakapahinga siya dyan. And then, nag-pull back, it creates another liquidity. And then, bumalik, another liquidity run, but still, there is another new liquidity na nagre-rest. And if it is downtrend, sabi niya, yan, it creates liquidity. And then since this downtrend at tinamaan yan, so liquidity run, bearish liquidity run, and then nag-create siya ng liquidity rito pero nagre-rest. Then pullback, tayo, pullback ang tawag natin. Another liquidity. Pero liquidity, take out ang liquidity na to. Take out ang liquidity na to. Yan.
So, generate liquidity, take out liquidity, and ano nga yung sabi niya? Rebalance inefficiency. During the time na liquidity o take out liquidity, ito. Pag take out niya yan, yung market minsan, nagkakaroon siya na tinawag na inefficiency. Inefficiency means fair value gap. Yan. Marami pang ibang inefficiency. Pero, to simplify, fair value gap lang muna. And then, the moment na magkaroon ng take-out liquidity or liquidity run, magpo-pull back siya. Hindi naman sinasabi nga namang 100%, pero the moment na mag-pull back siya, most likely, i-rebalance niya itong efficiency na to. And then from here, magpo-proceed uli for another take-out liquidity or liquidity run. What if during the liquidity run ay wala namang fair value gap? There's another move na kinukonsider niya, yung tinatawag na rebalancing sa equilibrium. Ibig sabihin, ito kasi from here to here, ang gitna niyan, 50. So, pag bumalik doon, possible, sa 50, mag-bounce uli or mauntog. Paano mo malalaman yung 50? Pwede kang gumamit ng PIBO to measure yung retracement. Those are the movement na pinaliwanag doon sa video. But if I were you, try to watch the video at marami kayong matututuan. Even me, dati tinuturuan ko lang yung anak ko. Ngayon, marami na rin ako natututuan sa kanya. Tayo naman, to simplify, eto siya ngayon. Our price now is eksaktong nasa resistance at ang momentum is from here to here, bullish. Diba? Bullish siya. Yun yung momentum, ha? At kung titingnan nyo yung formation ng tatlong candlestick na to is lumalaban talaga. From here, na liquidity sweep siya, ano kaya ang pwedeng mangyari dito? Diba? Another possible liquidity. Liquidity run ba o liquidity sweep? When we say liquidity run, diretso. But when we say liquidity sweep, babalik lang siya sa ilalim ng resistance. And when liquidity sweep ang magpakita by Monday, it means nire-rejects ng seller yung price na tumiretso sa taas. At posibleng bumalik uli doon sa tinatawag nating sideways. At possible, ito ngayon yung nagdodraw doon sa liquidity. Ibig sabihin, ina-attract niya uli yung price, bumalik dito. Kasi nag-sideways na yan eh. Yan. Di ba? Yan. Yan siya. And if kung ito naman ay magbe-breakout by Monday, lalo na kung ang breakout niya ay nasa 4 hours or 1 hour, breakout means above or 50% above ng body ay nasa taas ng support or resistance na yan, yun, breakout yun. But if we have a breakout, expect yung tinatawag nating pullback. So, kung ikaw ang trader, mamimili ka ngayon. Are you a breakout trader or a pullback trader? Gawa nga tayo ng kwan. Ako, dami pala pumapasok. Gawa nga tayo ng... Dali ah. Ayan. Okay, ulitin ko lang ah. So, from daily, ito, nagkaroon ng pagbagsak na yan, nagkaroon siya ng tinatawag na fair value gap. This candlestick and this candlestick, between this candlestick, ito yung low, ito yung high. So, andun yung fair value gap. Ayun. So, para hindi natin, para hindi siya mawala, lagyan natin ng box. Ayan. And imagine niyo wala pa itong mga price na to. So, ito siya. Ayan. Let's say, ito muna, no? So, nung
bounce yung price from this monthly yellow support. Ayun, nauntog siya dun sa resistance na yon. So, ibig sabihin, nauntog siya, parang, oy, malakas itong resistance na to at bumalik, pababa. And then, another, nag-try uli. Ito yung mahabang consolidation last week. And then, there is a liquidity sweep. So, nung nandito na ngayon yung price, ayan, itong high na to, mapapansin ninyo, mas mataas to. This is a liquidity sweep, tapos pumasok uli sa ilalim. So, since we are at a daily bearish fair value gap, there is a liquidity sweep, parang gino-confirm na, bearish pa rin siya. So, ito nga ngayon. Kaya lang, this is a daily time frame. So, hindi siya magiging very accurate sa daily time frame. Kino-confirm niya lang, pero kung ikaw ay intraday or scalping, you have to go down lower time frame. Pero mamaya natin ikuha yun. And then, from there, nagkaroon ng bounce ulit dito. Ito, kung papansin niyo, this is a liquidity sweep again. Ito yung low, ayun, liquidity sweep. Then, nag-bounce na siya. Tapos, ito na siya ngayon. Nung Wednesday, ito itong candlestick na to. Wednesday, Thursday, Friday. O, tama, Wednesday. Ito yung nag-post si Erickson, yung tiga Ilocos. Mamaya discuss natin paano niya kinuha to. O, diba? Minsan magsasabi si Mate Aldrin sa inyo, choke, sabi niya. Ano yung choke? What do you expect after choke? Pullback. Saan ang pullback? Either it's pullback sa inefficiency or tinatawag na fair value gap. At kung walang fair value gap, equilibrium. Doon yun siya abangan sa equilibrium. Bakit equilibrium? Yun yung 50%. Pag nabasag yung 50% na yun, either didiretso, no? Pero pag hindi nabasag, magbabounce. Diba? Kaya nga niya sabi yung, yung rebalancing sa efficiency, which is one is fair value gap, or rebalancing sa equilibrium. Yan siya. Kaya lang ngayon, kaya dinidire-diretso ko, ito yung pinaka-topic natin ngayon. Dito makikita nyo, hindi naman pa nagli-liquidity sweep kasi halos pantay na pantay lang. Walang liquidity sweep ito. Talagang nire-respect niya pa itong candlestick na to. Ito. Ito yung liquidity sweep nito. Pero ito ngayon, nung bumababa siya, it creates liquidity. And pag ito umangat sa taas, tinake out niya yung liquidity. Kaya lang, there are two possible na mangyayari. Either i-take out niya yung liquidity or in terms of liquidity run or a liquidity sweep niya lang nababalik sa ilalim uli ng ang tawag dito, ng resistance. Paano namin malalaman? May mga nagtatanong. Hindi natin malalaman ngayon. Pero pag may lumabas na candlestick by Monday, babasahin natin candlestick. No one can predict. Kahit pa sabihin yung COT na yon, there's no 100% that the price will go up or the price will go down. Ito pa rin price. Kaya lang, pag nandyan na yung price, tingnan mo yung volume. At pag nandyan na yung price, tingnan mo yung RSI mo or stochastic mo. So we added stochastic. Previously, hindi ako gumagamit na ng RSI, pero hindi ibig sabihin hindi ako gumamit ng RSI. I've been using RSI, pero hindi ko siya masyadong maintindihan. So what I did, I created a community para magkaroon ako ng mga kasama na nakakaintindi sa RSI so that yung naintindihan nila, makukuha ko para ma-share din sa maraming tao. Previously, I'm not using volume, but recently pala, but I'm not saying na hindi ako gumamit,
gumagamit ako ng volume, kaya lang there is something na hindi ko masyadong mapag-connect, and then good thing is we have a community again, so mas lumilinaw si volume at si RSI. Dati, ang gamit ko na lang naiwan is stochastic. Nung nakakita kayo ng magandang resulta sa RSI, dinrap ko yung stochastic, then I maintain RSI and volume. Ngayon, ibinalik ko siya. Kasi unti-unti na yung nawawala yung pagkalito ko. Kaya, sa mga kasama natin, ganun yung gawin nyo. Huwag niyong pagsabay-sabayin. There are a lot of strategy now on our funded traders GC. Baka mamaya, ma-strategy gon kayo, ma-overload kayo sa strategy. Hindi nyo napapansin, baka nasusobrahan tayo ng strategy. And wala namang problema doon. Kasi we're encouraging everyone to share. Pero ano yung dapat nyong gawin? You do it one at a time. Huwag nyong sabay-sabayin. Baka mamaya sa sobrang dami ng info nyo, ma-overload kayo. Do you agree, mate? O baka na-overload na kayo. And I know some of you are also nasusunugan pa. Yes. I'm not saying na huwag kayong mag-share o mag-kuhan. But for us, tulad ko, nababasa ko rin naman yung mga sineshare nyo, pero hindi ako na-overload kasi pinipilter ko yung strategy. Ang ginagawa ko, one at a time. Isipin nyo kung kayo ay isang may bahay, nagluluto, naglalaba, nagsasaing, nagwawalis, ano pa kaya ang matatapos nyo ng maayos? That is the same thing na nangyayari ngayon sa ating GC. Hindi yun pangit, pero pwede rin hindi maging maganda resulta. Kaya we keep on reminding and as your ano bang kanto? Hindi ko naman actually hindi naman ako nagpapatawag talaga ng coach sa iba, mate na lang. But as the leader of the community and one of the leader of the community, I'm encouraging everyone to be to do it one at a time. Kung RSI muna. Kung volume muna. And then now we have the stochastic. So ayan ngayon, pinasok ko yung stochastic. Pag hindi mo yan ma-relate, problema. At kung mapapansin nyo, dati sabay-sabay kong pinapaliwanag, pero ngayon, one at a time. Price action. Hindi ko binabanggit muna yung RSI, volume, and stochastic. After the price action, babalikan natin yung RSI, volume, at saka stochastic. Para hindi kayo nalilito. At pati ako nalilito sa pagpapaliwanag. So, our community is growing very fast. Salamat. Yan, sa mga nagsishare. Ang inaalala ko lang yung mga newbie. So, paano nyo i-handle yung info overload na yan? Okay? So, be very, ang tawag doon, careful. Maging maingat kayo sa paggamit. May martilyo ka dyan, may lagari ka dyan, may welding ka dyan, baka mamaya, hindi mo na malaman kung ano talagang gagamitin mo. Bandang huli, ayaw ko na muna. Nalilito na ako. Ganun yung pwedeng mangyari. Okay? So, price action. Daily. So, we have now our fair value gap. The price now is exactly at the resistance. Walang liquidity sweep pang nangyayari. Friday. And galing ng holiday. No? So, 4 hours. Yan. Sa 4 hours, makikita rin yung nangyari nung Wednesday. Ito siya. Oh. Yan. Ayan na yung breakout. Since the candlestick, nag-breakout siya pero maliit lang, nag-pullback siya talaga. Bumasok ulit. Choke. Whenever there's a choke, there is possible inefficiency na iiwan niya yan. Ayan nga, ayun. Oh. Fair value gap.
And the fair value gap has been mitigated. So, dito pumasok si yan, TP1, TP2. Dito pumasok si Ericsson. That was on Wednesday. Yung pagkatapos naman nito, dito ako nag-trade. Counter trend. Then tinulugan ko na dahil antok na ako. Parang kagabi, no, natulog ako. Pero nanalo ako gabi bago ko natulog. Nanalo ako kagabi ng maayos. Kaya lang, paggising ko, eto na yung price. Grabe, no? Ang daming nanalo nito yata kagabi. Parang nababasa ko. May nag-fire truck strategy pa. Muntik na daw masunog eh. Si Mate Tony eh. Buti na lang naituro yung fire truck strategy ni Mate Aldrin eh. Diba? Actually, hindi yata siya nasunog. Naka-gain pa siya. Gain pa siya. Kaya lang, may mga traders tayo, yun nga, ang topic namin kanina, bago kayo mga nagsipasok, may mga traders tayo na panalo na. Panalo na eh. Pero dahil ayaw tumigil, natalo pa. Ayan. Ayan. Isa ako doon sa dati na. Lalo na yung, nung unang inaaral ko pa lang, no? Kailangan talaga maging mapili ka doon sa trade mo. Pagka panalo ka na, lumabas ka na. Ganun. Pero karaniwan kang ina sa face-to-face, that is the problem. Panalo na, natalo pa. And we also discuss about AI. Someone giving AI yung around $500. Talagang mayaman na raw talaga. Mayaman na yung nagbigay ng AI. Pero yung mga binigyan ng AI nasunugan. And that is $500 AI. I don't know, hindi ko na matandaan yung pangalan. Ako naman, ang paliwanag ko sa kanila, kung natatandaan nyo, nung una-una tayo nag-share ng screen, nag-share ka ako sa inyo si Mate Aldrin ng 1 minute. Tanda-tanda ko yun, Mate Aldrin. Correct me if I'm wrong, ano? And then yung example mo, yung pullback na maliliit na candlestick. Coming from the higher time frame na 15 minutes, 15 minutes na yung higher time frame natin. Coming from the 15 minutes consolidation, there is a drop. 1 or 2 candlestick. There are small candlestick. Di ba? And then, pagdating dito, drop ulit. Di ba? Liquidity. Di ba? Tapos, out. May time na napapansin ko, Mate Aldrin, bumabalik ka. Tama. Tama, man. Because when you consolidate, when the price consolidate on a higher time frame of 15 minutes, you intend to trade sa 1 minute. And then sa 1 minute, makikita ito, ayan, makikita gano'n, lalo na magpo-pullback, lalong kitang-kitang maliliit yung candlestick. And that is the time na magkakaroon ng small version dito ng consolidation, which includes rejection. Wala pa yung RSI, mate, ha? Confirmation nila yung RSI. Yun yung napapansin ko. Then, afterward, since galing siya dito sa higher time frame of 15 minutes consolidation, I think the bias is bababa pa rin. May momentum pa yun, mate. Di ba? Lalo na kung confirmed by RSI. How? Lalo na kung yung RSI mo nanggaling dito. 15 minutes, then pag 1 minute. Pag drop muli na ganyan, liquidity sweep, liquidity run, possible na balikan niya uli. And sabi ko nga sa inyo, ang nakikita ko ni Mate Aldrin, mga 35, 20, pagbagsak na ganyan, hindi na siya nag-iisip. Hindi dahil hindi siya nag-isip. Naisip niya na, kailangan niya lumabas. Sa mga katulad naman natin na nag-intraday o nagsuswing, ang isip natin, di diretso. The problem is, minsan bumabalik. Sayang yung nakuha natin. Since ang stop loss natin is very conservative, nakukuha yung stop loss natin. Because our setup is because our setup is scalping, we are supposed to take profit dun sa unang drop pa lang. Pero dahil, tulad ko, sanay ako ng intraday or swing trade, iniisip ko, ganun.
Nung nasa intraday ako, ang stop loss ko, 300 to 400. Eh, nung nasa scalping ako, Diyos ko, 100 nga lang pala. Kaya pag bumalik siya, minsan, sayang ito. Nakuha na sana. Di ba? Sayang. And for those na nagkakaroon ng consolidation, hindi nyo nakuha. Ito, hindi nyo nakuha. Abangan nyo. Kasi malamang may susunod. Kasi itong drop na to is the same as anong kahawig niyan? Tingin nyo. Ito. Daily. Matagal nga lang. So kung magkahawig yan, ano hinihintay natin, mate? Hindi kaya pwedeng ito na, babagsak, o aangat pa ng konti until the order block. I don't know. Kaya nga doon papasok ngayon yung candlestick reading natin. But what is higher time frame and lower time frame? Sa tingin nyo, may pinagkaiba ba? Sa formation, metal drain, meron ba? Wala, mate. Pareho lang. Sa bilis, ayun. Bilis lang talaga. Time. Kaya pagka kayo nag-scalping, wag na kayong manigarilyo, no? Kanina, meron tayong attendee face-to-face, ano? Nag-scalping siya, sabay sinagot niya yung tawag niya sa call center, pagtingin niya, wala na. When you do scalping, be very, very ano? And during our fast 3 days face-to-face, I hope napansin nyo na maghapon tayong magkakasama pero hindi tayo makatrade kaagad last Wednesday and Thursday. Lalo na yung market yung halos ayaw gumalaw. Pero nung dumating na yung New York, tsaka gumalaw. So that is a realization for others na pagka ikaw ay kauupo mo, huwag ka pumindot kaagad. Hanggat hindi mo pa nakikita, asan ba yung candlestick? Gumagalaw ba o may momentum pa? Although na may bias. Hindi ngunit may bias, ibig sabihin parang ito, magbabay ka na. Let's say ito, Friday, bias, bullish, buy ka. Magsasara na. Naghihintay ka ngayong gumalaw yung market, sarado. Ganon din kahit sabihin mo na weekdays, may mga time na yung price hindi gumagalaw ng napakalaki. Minsan babalik-balik lang. 'Di ba? Parang ganito. Parang ganyan. Yeah. May bias ka nga, kaso hindi pa niya time to gumalaw. Bandang uli, pag nainip ka, o kaya naman, bumawa pang konti, disgrasya. Kaya, everyone, sabi ko nga ngayon sa inyo, kung kagagaling nyo kahit saan kayo, you sit down and try to kumbaga, i-analyze nyo. Kumbaga, try to get along with the candlestick. So, yun sana yung ma-realize. Hindi yung pag-upo, plak, buy and sell kaagad. So, medyo, hayaan yung mag-kuan kayo, ang tawag dito, mag-connect kayo ng candlestick na yun yung nakita ko nung Wednesday and Thursday na realisasyon. So, may nag-message. Tingnan natin. Gagawin tayo dali mo na, mate, ha? Sige. Pa natin mamaya yan. Yes, of course. 0.01 muna, no? And trailing stop pagka meron ng kwan. But the discipline, kung yung discipline, pag kayo ay kaupo lang, huwag yung pindutin ka agad. Lalo na kung baka mamaya, meron pa kayong one-click trading dito. Tinadtad nyo ng sell. Di ba? Nag-set ako na example nung kwan, no? Sell. Just for example lang naman yon. Kagabi, ayan yung trade ko. Ayan siya. Ito yung mga previews. Kagabi, mga pinag-aaralan ko rin yan talaga. Ito. Yan na. Ito yung Wednesday. Wednesday o Thursday? Ito. Yung, sabi ko, ito yung sell. Pag pinututin mo ito, magmumultiple sell ka. Ito yung parang nasa cellphone. Pwede mo pindutin ang pindutin. Kaya hindi ko dinidiscuss yan para hindi nyo alam, para hindi nyo nga gayahin.
I try not to discuss yung yan. So, sabi ko okay lang yan, mababawi ko rin yan, sabi ko pang ganun. Ito nga, kagabi, nabawi siya. Yan, bawi naman siya kagabi. Yan, ayun, 37, yan, 42, yan, may mga ganun. No? So, all in all, meron akong 113 pips ngayong linggo na to. Very conservative talaga, no? Kasi nga, hindi ko pa masyadong nakikita yung combination. Ang gusto ko talagang mangyari, makita yung combination ni intraday at saka ni scalping. Yan. So, ihinto muna tayo sa H1. Ito muna tayo sa H1. Then, ikuha natin yung daily pala. Daily, ayan. No? We combined RSI. Ayan. Ayan. So, kagabi, alam ko, nabasa ko yung isang comment ni Metaldrin. Sabi niya nga, ang bias mo, Metaldrin, kagabi is bullish. Tama? Bullish. Yes. Why? Because your RSI is above 50. Nabasa ko yung comment mo na yun. Eh. Pero sa dami ng iba, hindi ko na binabasa yung iba. No? So, kaya lang, imagine niyo, although nasa bullish siya, look at the volume. Compare dito. Medyo wala pa. Pero hindi sinabing hindi gagalaw. Gagalaw siya. Yun nga lang, nauntog dun sa 0.01 every 10 pips is ang dalimate para hindi makuha nito. Focus muna tayo dito. Kasi pag sinabay-sabay ko, napapansin ko, nalilito yung marami. We do it one at a time, ha? I really wanted na sagutin ka, pero napansin ko, pag nagpalundag-lundag ako ng explanation, naguguluhan yung mga tao. Okay? Yun yung napansin ko. Okay. So we use the RSI. The RSI gives us idea that the price is bullish. But the resistance gives us idea that pwedeng hanggang dito lang. And the volume gives us idea that walang masyadong support, natataas na talaga siya. Although na tumaas siya, pero hindi ibig sabihin, tataas na siya diretso. Kaya huminto siya. Hindi siya nagbigay talaga ng one. When you look at the daily, baba tayo ng 4 hours. So, we combine yung kanina, no? So, eto. Again, basa ko rin yun, the RSI is from higher time frame to lower time frame is all above 50. So, the bias is bullish. Kita ko yun. But then again, tingnan nyo yung volume. Diba? Buti pa nga dito, medyo may volume eh. Pero pagdating dito, mukhang hindi siya suportado. No? So, ano ibig sabihin nito? The volume is the behavior of the trader. So, mukhang walang gana. Bakit? Number one, siguro dahil holiday nga. And then it created a sideways market. Yan. So, ayun, huminto siya. But still, for a scalper na katulad natin, this is, malaki pa rin to. Diba? Malaki yan. So, naramdaman natin kahapon yan. Ano? And then, look at the RSI and stochastic. Diba? The stochastic, ito siya. These are two lines. This is a moving average within a moving average. The red is a moving average. And the blue is the moving average within the moving average. Ganun to. So, the moment na mag-cross itong blue sa red, ayan, tulad nito, nag-cross. Ayun siya. Ito siya. Ayan siya. Same with RSI. Diba? Pwede mong gamitin itong RSI and stochastic for confluences. Then, pwede mong gamitin yung volume to lower your expectation. Kasi kung ang taas na expectation ng iba, ito na, umuha na. Tapos, inihintay pa makarating dito, nung pala, lower volume naman.
So parang ako, di ba, minsan, panalo na, natalo pa. Kasi bumalik. Hindi ka naman papasok dito eh. Papasok ka when there is a confirmation. O de pasok, bumalik. O de talo, liquidity sweep pa. Negative. Di ba? Hindi kayo papasok dito sa hammer na yan. For sure, you are going to wait. Kung disciplined trader ka, di ba? You're going to wait for the confirmation. Hammer. Yan. Or, somehow, pwede rin kayong mag-combine na lang dito. Pero, di ba, sabi nga, this is an indicator, price action, confirmation. Without that criteria, pag pumasok ka, you are violating your plan. So, with this, nakikita mo, bullish. Di ba? Pumasok yung stochastic, pero dry yung volume, lower your expectation. Kung may queen na, sukatin nga natin kung ilan. May 992 na. Hindi pala maliit ito. Malaki ito. Ayaw pa ba natin nun? Kunin lang natin dito yung 100. Diba? Okay na. Ako, alam ko, nakakuha ako kagabi. Naka-80 rin yata ako. 80 pips. Parang ganun. Malaki na yun, mate. Kasi ang ginukan ko rito yung learning. Kaya hindi ako nagkukan pa. Kasi kung alam na alam ko na yung gagawin ko, bakit hindi ko pataasan yung pips ko? Ikaw, mate, alam na alam mo na yung gagawin mo eh. Kung pwede sana, ang gawin mo lang dito, i-connect ko yung utak ko sa utak mo, okay na eh. Pero hindi ganun eh. Kailangan talagang tiyagaing aralin eh. Di ba? Hindi naman tayo parang computer na pagka isinaksa ko yung USB sa utak mo at ilalagay ko sa utak ko, magra-run na parehas yung Excel natin eh. Hindi eh. Kaya it is really a great learning pag nagawa natin dito kesa kumasa tayo sa AI. Although nag-AI ako, nag-AI ako. Kanina nga, inanalyze ko yung ChatGPT. Yung COT using ChatGPT. Kung parehas yung intindi namin eh. Parehas naman, sabi niya. Even dito, sabi niya, okay, ang bias, ganito, pero mag-ingat ka. Tingnan mo yung candlestick pattern. Sumasagot siya eh. Okay, yan. So, this is 1 hour. Yan. Yan siya. Choke. Bakit choke? Ito yung high. High, high, high. Lower high, lower high, lower high. So, consolidation, breakdown. Pullback. 1 hour to, mate, ha? Imagine niyo nakita niyo yun sa 1 minute. Yan. Yan yung sinasabi ni Mate Aldrin. Ewan ko kung tama ako yung Mate Aldrin o mali. Mate. Yan. Nung una, hindi ko naman maintindihan yung sinasabi ni Mate Aldrin. Sinasabi ni Mate Aldrin. Pero, pinagtiyagaan ko. At hindi naman siya naging maramot sa atin, kaya pagtiyagaan nyo. Kaya lang, huwag niyong pagpraktisan yung kapital nyo ng multiple entry. Sigurado ako, pag pinraktisan nyo yung kapital nyo, hihinto kayo eh. Kasi wala na kayong kapital. Treat your capital as your oxygen. Di ba? Demo na muna, demo. Pero, di ba? Kitang-kita, oh. Ayan, oh. Kanina nga, hindi ko makita kasi, alam nyo, yung setup nung face-to-face, andun sa gitna yung TV. Kaya minsan, nalilito ako. Ito kanina, di ko nga... May Tony, na ipakita ko ba ito kanina? Hindi, di ba? Itong drop na to. Oh. Tapos, ito naman yung isa, oh. Opo, napakita niyo po ata. Ito ang napakita ko. Ito hindi. Ay, opo. Hindi ko napakita. Ito ang napakita ko yung kabila. Nahirapan ako doon sa setup ng TV na yun, eh. Mataas masyado. Kailangan mailapit ko siya sa akin. Ito. Di ba? Choke. Impulse. Pullback. Ayan, it creates inefficiency or fair value gap. Pasok dito. Another pullback. Yun. Huwag na ito. Medyo nag-aalanganin dito. Pero itong dalawa na to. Ayan. Yan. RSI. Stochastic. Pansinin nyo yung RSI sa 50. Yung stochastic nasa baba. So,
So you can combine both of them. Dito medyo nagkakaroon tayo dito ng medyo nagdadalawang lobe tayo dito. Pero if you combine using the stochastic, you have another confluence. Ayan. Kitang-kita. Di ba? There are times na sasabihin ni Mayjet, oh, nasa 50 pa. Ganito, ganito. Coming from here. Hindi yan titigil, di ba? Ako, that's my word. Pero ito, tingnan nyo. There are confluences. Hindi man 100%, pero at least nadagdagan yung confluences natin. And during the time na aangat, look at the ano. Kaya lang lower time frame ito, no? Look at the volume. O, di ba? And during the pullback, what happens sa volume? Dry. Di ba? Ito, medyo okay, medyo nabawasan. Yan. Tapos ito, dito, iba yung volume niya dyan. Ano nangyari? Medyo sideways. Pero tingnan niyo yung RSI at saka stochastic. They are somehow, kung medyo conservative, o sensitive, sorry, ang RSI sa 30, si stochastic medyo talagang ipinapakita niya yung pag-cross niya. The moment it crosses, di ba, it gives you, ayan. H1 pa lang yan. E de, tsempuhan mo yung RSI na H1 dito. And that is H1, ha? So, COT. Yung COT, lumalabas siya every Saturday. Yan. Kaya kanina yan, lumabas siya, tinignan ko na kagad. Pero minsan, nalilate siya ng Sunday or Monday. Late na yan. But usually, Saturday. Pero yung report na to ay ginawa on Tuesday. Pero, pinaprocess pa yan, kaya medyo Saturday na lumalabas. Patayin ko na aircon mo. Pero ano nga ba yung COT? Ang COT, di ba, yung Commitment of Traders. Ito yung, they are required. Required silang i-kuan yung kanilang order. Ayan. I-declare. Parang SAL-N ba yung tawag doon? Yan. Required sila. Para hindi nila mamanipula yung market. Yan. Para hindi nila mamanipula yung market. Kasi kung kaya nilang i-manipula yung market ng so, marami kasi silang pera. And at the same time, hindi sila pwedeng magbagsak na isang bagsak ng order. So, kailangan yung order nila parang dahan-dahan din. Kaya lang yung order nila is para bang ito tindahan. Kung bibili sila, para mauna ka, kailangan ipila mo na kaagad yung order mo. Kahit hindi, punta ka sa huli. So ngayon, kung bumibili ka at may nagbebenta, nasa likod ka, hindi ka makakabili. Ang makakabili, yung unang nakapila. Kaya itong COT, matagal pa lang, may mga nakapila na dyan. Katulad dito, halimbawa, 213. Dami yan. While the short is 53,517. So, required yan sila. Okay. So, this is a pending order. So, we don't know Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday kung kailan ito ma-execute. So, it's a pending order. Sila magseset kung anong kwan. But hindi ito pwedeng i-disclose. Pero, di ba, meron tayong naririnig na insider. I don't know. Pwede rin siguro. May nakakalam. Pero most of the time, sabi nga nila, since kasi ito is globally, so mahirap daw itong manipula. Paano natin sinasabing manipulation? Ito kasi, pagka nakita natin to, nagkakaroon na tayo ng mind settings. We somehow manipulate our own judgment pag nakita natin yung COT. Kaya nga lang, lagging. Huli. Ayan. So, for today, lumabas yung kanya, ito, Tuesday pa, lumabas, ayan, nagdagdag yung long. Non-commercial lang, huwag nyo na intindihin to. Kasi si non-commercial, they are the spectator, sila yung, ang gusto lang nila kumita sa difference pag umakyat
at the difference pag bumaba yung market. Let's say 2,113, 432 compared dun sa previous, I think February 10 yata, nadagdagan daw yung long. Ayan, nadagdagan yung long. So kung nadagdagan yung long, anong pwedeng mangyari sa chart? Sa price. Long, ibig sabihin, ano yung long, di ba? Ano pwedeng mangyari dito, mate? Tumaas. Yes, tumaas. Ang tanong lang, gaano kalaki itataas? Samantalang 624 lang ito. Minsan kasi yung long na yan, nagiging 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. But with this number, kumbaga sa rally, may nagra-rally, 600 lang. Yung isang rally, 10,000. Alin ang mas malakas, di ba? Mate, question. So, dyan nakikita natin plus 624 yung sa long, yung nadagdag, tama? Tapos yung sa short naman, ang nadagdag 721. Sandali mo na, mate. Para magabayan ko kayo ng maayos. Huwag mo muna iikwan yung short. Sige, excited eh. Short. Alam ko naman. Kaya lang napapansin ko, mate, pag pinagsabay-sabay, nagugulo. Hindi naman sinasadyang magulo. Yung kumbaga, hindi ma-process ng computer ng iba. Ganun. Parang ganun. Siyempre, bakit hindi nila ma-process? Kasi newbie sila. Ganun yun. Okay. Ako ganun din. So, let's say, previously nakikita nyo nagdadagdag ng 10K, 2K. Si long and then suddenly 600 lang. So, then pupunta ka ngayon sa chart. And then we have a term na liquidity sweep. Di kaya yung 600 na yun lang yung pang-induce? Pero dahil 600 lang sila, kinapos at hindi na itulak. And then, pwedeng yun yung maging dahilan. Kaya babalik uli sa ilalim? Pwede kaya, mate? Sa tingin nyo, pwede kaya yung ganon? Possible din. Possible. Di ba? Okay. Next. Short. Ayan na, mate. Para lang di na magulo. Now, we go to short. Sabi niya. Si short naman, compared sa previous, nadagdagan siya ng 721. Pero ganun din. Diba? Ganun din. Sometimes, yung short nagkakaroon ng 10,000, 3,000, 3,000 ito 721. And when you say short, ang nasa isip ng traders, bababa. Nasa resistance, and most of the time, there's always a liquidity sweep. Pwedeng yun yung 600, pero dahil kinapos, pwedeng bumalik uli dito, and some traders are buying short, pwedeng bumaba. Mate, kukunti lang yung kukunti lang yung short. Tama ba? Ganun din kukunti lang ito Paano niya ibababa? Tama ba, mate? Kukunti lang ito, di ba? Yes. Paano kaya niya ibababa? Tingin nyo. Kakapusin din, tama. Pwedeng kapusin. Nakukuha niyo yung idea? Since they are both, kumbaga, low numbers lang or low volume. So, this is identical to volume. Kaya lang, ito may data. So, tingnan natin, historically. 10. Short lang ang tingnan nyo para hindi kayo malito 3,000. So, ibig sabihin, there are traders na bumibili ng short contract.
And when you say short, bababa. And at the moment, nakaposisyon sila, nakapila. With a pending order na yung price is bababa. Pero kung kayo yung bumabili ng short, saan kayo bibili? Dito, 1 o dito, 2? Saan kayo bibili, mate? Kung ikaw ay traders nang nasa isip mo ay bababa, sa 1 o sa 2? 1. Sell Yes, high. very good. Ulitin natin. Today, we have 600 long traders na ang iniisip ay tataas. Pero dahil kulang, posibleng babalik. Baka naman last week ay meron namang supported na magbabay para tumaas. Tingnan natin. Last week, we have negative 1,700. When you say negative 1,700, ang traders ay ina-expect niyang tataas o binitawan niya yung kontrata niya? If you say 1,700 na negative, binitawan niya yung kontrata niya. So, hindi niya sinusuportahan ng pag-akyat. Pero hindi niya rin sinusuportahan ng pagbaba. Pero yung pagbaba ng short, sinusuportahan ng mga ibang traders, di ba? And then, historically, change. 3. 37,000. Ito, the reason kung ba't din bumagsak. Pero ito, another reason na babagsak din. Kasi bakit? They will buy at 1. Pag bumili sila dyan, ay ini-expect nila bababa yung market. Dahil ang non-commercial, kumikita sila, the difference. So pag bumaba yung price dito, what will they do doon sa kanilang position? Anong gagawin nila? Pag buy nila rito, para yan kumita sila, anong gagawin nila, mate? Buy o sell? Tingin niya, mate. Kung nag-buy sila sa 1, saan nila planong mag-sell? Di ba dapat sa 1 sila mag-sell? Hindi. Sa 1 sila nag-buy. Yun yung sagot mo kanina, mate. Tama yun. Pero para magkaroon ka ng profit, kailangan bumaba yung price. At para magkaroon ka ng... Buy low. So sa 2 sila magbabay. Hindi. 1 Buy, ka diba? sa 1 ka magbabay. Kasi ang plano mo, ang nasa isip mo, bababa yung price. Actually, yan yung nakakalito kay COT. Nag-umpisa na kayong malito. Kaya dindahan-dahan ko. Kasi you are thinking that the short is sell and the long is buy. Hindi. The long and short are bias. Para makapagkaroon ka ng kontrata ng short, you have to buy short. At pag bumaba na yung price, para kumita ka, you have to sell your short. Kasi ang hinawakan mo dito ay kontrata. These two words confuse yung nagbabasa ng COT. Pero to simplify, ganito muna. Nakuha niyo, mate? O nalito kayo? Paki-type nyo nga yung 1 sa mga nalilito. Type 1 sa nalilito. And type 2 doon sa nakakuha. Nalito ko, mate. Parang nagets ko na nung una, tapos nalito ako nung huli.
Sige. Nung nag-short, nalito, di ba? Oo. Mate Antonio, nalilito ka ba? 1-1. Litong-lito. Oh, sino yung mga nag-attend ng face-to-face? Mate Antonio, nalilito ka ba? Sana si Mate Antonio. Sila din nung una, litong-lito. Litong-litong-lito. Yan. Sana si Mate Antonio. Mate, Tony, asan ka na? Actually, this is supposed to be for the funded traders. Yan. Kaya lang, may mga funded traders na malalayo. Yan. Kaya medyo inaalalayan ko yung paliwanag. Okay. Take 2. Take 2 na lang para kan. I-reset nyo ha. Huwag nyong isipin yung kanginang paliwanag. I-reset nyo lang ang sarili nyo. Yan. Makukuha nyo eh. Pag ito nakatulog kayo, sigurado ko bukas kuha nyo eh. May makakakuha na ito. Kasi tinitingnan nyo yung long as buy at tinitingnan nyo yung short as sell. Tama ba? Yes. Hindi. Titingnan nyo siya as bias. Kung ikaw ay trader or non-commercial traders, titingnan mo siya as bias. When you say long, si commercial trader, non-commercial trader, niisip niya tataas yung price. Okay. Yun lang yung nasa isip niya, tataas yung price. So, imagine niyo ito yung price. Oh. Ito yung price. Tapos nasa isip mo, ito yung price. Ang nasa isip mo, tataas. Anong bibili mong contract? Long o short? Long. Long. O, paano ka makakabili? Kung magsesell ka. O paano ka makakabili nito kung magsesell ka? You have to buy. Magbabay ka ng long contract. Pero since ang nasa isip mo tataas, pag tumaas yan, panalo ka, di ba? Tama, mate? Okay. Yes. O, TP. Tama. O, ngayon, andun yung price, andun pa yung kontrata mo sa market. May panalo ka, wala. Wala pa, di ba? Paper win. So, para yan mangyari, anong gagawin mo? You have to sell. Kailangan ibenta mo yan. Someone has to buy. Yung binebenta mo para magkaroon ka ng difference at yung difference na yun yung panalo mo. Ngayon, kung hindi mo yun ibebenta, ano yun? Paper win. Tama ba, mate? Hello, mate. Tama? Okay. 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 O, punta tayo ng short. Ikaw ngayon, ang nasa isip mo, bababa yung price. Hindi, nakita mo na, tumaas na gano'n. Ito, si buy, tumaas na, nandito na yung price. Ngayon, may isang trader, nakita niya, bababa ito. Anong gagawin mo para magkaroon ka ng kontrata nito? Sell. Paano ka makakapasok? Wala ka pang hawak. Wala pa eh. Papasok ka pa lang eh. Nakita mo pa lang na, uy, mababa. Di ba? Ang iniisip nyo, ikaw din yung trader na nag-buy. Tama? Tama, mate? Pwede yun. Let's say, trader number 1, isip niya tataas, nag-buy, dito sa taas, nag-TP siya. Then there is another trader number 2. Nakita niya nasa taas yung price. Nakita niya, based on his technical, nakita niya na, uy, bababa. Paano ako makakaroon ng kontrata na yun, mate? Magbabay siya o magsesell siya? Magbabay. Yes, magbabay ka. Kasi kung hindi ka magbabay, paano ka magkakaroon ng kontrata? Kasi yung short mo is bias lang. But for you to have a contract, you have to buy the contract, future contract. So you buy na yung market bababa, bumaba. Anong gagawin mo pag bumaba na? May TP ka na, anong gagawin mo?
para magkaroon ka ng TP? Sell. Sell. Tatanggalin nyo sa isip nyo na itong long and short na to is long is buy and short is sell. They are just bias. Isa pa. Take 3. Kumbaga, iba-ibang paraan ng pagpapaliwanag. May trader, isang trader, nakita niya, uy, yung price nandito. Di ba, mate, Aldrin, nakikita mo, minsan tataas, tama? Tama, mate? Mate Aldrin, minsan makikita mo, di ba? O, paano ka ngayon magkakaroon ng posisyon? Di ba, magbabay ka? Buy. Yes. Okay. Tapos nung tumaas na, ititipi mo yan. Di ba? Your TP is actually, you are also selling. Kasi kung hindi mo yan ibebenta, hindi ka magkakaroon ng TP. Tama. Then after mong nakita, uy, bababa ito, short. Bababa ito, yun ang bias ko. Ikaw ngayon, si traders, same traders, ang gagawin mo, bibili ka ng posisyon na ang posisyon mo ay bababa. At pag bumaba, ibebenta mo sa baba. Ayan. Ito yung make yung future market. Yes. Okay, okay. Whenever you, regardless if you are long or short, it is just a bias. If you want a contract of long, you have to buy. If you contract of short, you have to buy. If it goes into the bias direction mo, you have to sell. Whether it is long or short, you have to sell. Yun siya. Kaya siya mate Aldrin futures only position, yung ba yun? Oo, yun. Kaya pala. Pero tama rin yung pinag-uusapan nyo kanina. Pwedeng magkaroon ng pending orders na i-cancel. Pwede. But, look at the contract, 213 and 533. Imagine niyo ito mga tao, nagtutulakan. Eventually, what will happen? Mauubos yung lakas ng 53, may maiiwan. Kaya nga 213.432 minus 5317, naubos na yung 53137, may lakas pa rin si long. Kaya anong long-term bias ni gold? Bullish. Bullish pa rin. And what is happening now? Bakit may negative 43, negative 37? Correction. Ang tanong lang, tapos na ba? This will dictate the change long. Pero para hindi kayo ma-overwhelm, at unang-una, wala tayo sa funded GC, nasa non-funded GC tayo, funded combined. So let us reserve the 5% ng change long. I hope everyone, you can join us sa funded GC kasi ito siya. Kasi once you have your bias, although we have a long-term bias, 213, but the challenge, mate, bumili na tayo kasi tataas pala talaga. Hindi pwede. Even if you have a 0.01, mali yung mauubusin niya yan because this is gold. Very volatile. But imagine niyo makuha niyo yung weekly bias and then you have your scalping, RSI, stochastic volume. Mag-iiba yung Kasi, let's say, tulad nito, tulad nito, Ito. Let's say, makonfirm mo yung galaw na yan. Ewan ko lang. Let's say ito. Ito ngayon, nag-liquidity sweep dahil kakaunti yung long, tapos bumagsak. Pero ngayon, alam mo, 3 days in a row, merong maraming short. And then, nagkaroon ng confirmation dito. So, somehow, you are back up with the data ng COT. That there are traders who buy short. Kaya lang, sabi nga niya, you look at the price action. Baka mamaya hanggang dito lang. Pero yung hanggang dito lang, ilan yan? Malaki pa rin yan. But at least you are now, kumbaga, may guide ka na ng bias mo. Yun yung pinipilit kong maintindihan. Kaya ako, very conservative ako. Kasi baka mamaya, pag alam ko na, wala na akong kapital. Ngayon, kaya nire-reserve ko yung kapital ko kasi unti-unti ko lang nare-recall ito. Tingnan nyo yung record ko ng COT ko nung huminto ako. October. Yung nag-shutdown pa yung Amerika, di ba? October lang yung data ko. Pero tingnan nyo yan. Grabe
Ayan yung record, oh. Yung COT ko, kaya tama yung sabi ni Mark, eh. Yan. Yung COT ko since 2023, inaaral ko na. Eh ngayon, kung inaaral nyo just today, medyo wow. Kung nalilito kayo, eh, you don't worry. Ako nga, ilang years. Pero how about now, Maki? Mate Aldrin, luminaw ba? Luminaw, mate. Yes. Oo. Yes, lilinaw. Lalo na yung mga nag-face-to-face. Meron pang hindi nakakuha na change long. Lalo na kung maintindihan yung change long. Dito lang makikita nyo, dito magkakaroon ka na idea, ano yung shift, nagsiship yung one, yung bias. And this is not short term, this is long term. Magkaka-idea ka kung kailan umiikot yung market. Ang maganda lang talagang nangyari, no? Someone has discovered the scalping. And it makes us realize that it is possible. Yun, Mate Aldrin. It makes me realize that scalping is pwede ka talagang kumita. You just need to shift your mindset. Doon sa scalping, you lower your expectation. Not 100 pips, not 200 pips. Lower your expectation up to 30 to 40 or 50 pips. Done. At pag okay ka na, tumigil ka na. If not, baka mamaya nanalo ka na, natalo ka pa. Yun. I hope na meron kayong napulot for today, ano? Let us, dahil medyo sagad na rin kang